umaksyon agad at hindi nasayang yung panahon ng lahat. Ipinalagay kong nakita ng ombudsman ang kasinungalingan at mga butas sa testimonya at kilos na lumitaw sa tatlong pagdinig ng Senate Committee. No, pero Senator, President Marcos Jr. had a press conference right after the surrender. And he said the government had no choice but to cooperate with the Interpol, which means essentially he gave the go signal or he ordered, but clearly he agreed to the surrender. Kasi nag-press con po siya eh. So, yes, I'm aware of that. Narinig ko nga na may obligasyon ng Pilipinas at siguro yun ang pagkasabi sa kanila ng mga advisor at maliwanag naman na ang Pilipinas ay hindi nasakop ng ICC. This is way too late as recently underscored by the defense attorneys also at the ICC of President Duterte. At the same time, it's very clear that the Interpol was merely forwarding an email, a request for information to the Republic of the Philippines, and that in fact President Duterte is not in any way wanted by the Interpol. As a matter of fact, those who are familiar with the Interpol are very clear that no red warrant was sent out. In fact, it was only a diffusion order because it was political or suspiciously so, which would be against the Constitution of the Interpol in Section 3, Article 3, ang liwaliwanag. Kapag politika, ayaw nila sumali. oo. So, ganito, Senator, ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, no, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Sabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Hindi ko matanggap eh. I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the